Napakaganda talaga ng buhay na binigay sa Diyos sa ating lahat. Kung napapansin nyo, grabe yung daming nangyari sa buhay natin noong 2024. Daming problema, daming iba't ibang mga nangyayari sa buhay natin. Pero kahit ano man yung nangyari sa buhay natin, hindi pa rin tayo binitawan ni God. Kahit ni minsan, tayo yung tumiwalag sa Kanya, tayo yung nang-iwan sa Kanya. At minsan din sinisisi natin ang Panginoon sa kung ano man ang mga hindi magandang nangyari sa buhay natin. Pero ang katotohanan po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ang nagdesisyon yan. Kasi po may freedom po tayong lahat para pumili sa bagay kung ano yung gusto natin. Kung pupunta tayo sa tama o kung doon tayo sa mali. Kaya nga dapat palagi nating yung sarili natin, lagi nating sa Diyos. Pabaya sa Diyos. Kasi kapag hindi natin tatanggapin si God, kapag tayo titiwalag, mas madali tayong malinlang ng kalaban natin. Walang iba, kundi si Satan. Kasi si Satan, mga kapatid, ano din yan kumbaga, kung sa ano pa yan mga kapatid, kung sa mga hayop pa yan, parang ahas talaga yan mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan kanya tutuklawin. Kahit pakainin mo pa siya, ganun pa rin yung gagawin niya. Kaya dapat panatiliin natin palagi mga kapatid ang pagbabasa ng mga Bible natin para guide natin sa buhay natin mga kapatid. Kaya yung 2024 natin at yung mga dumaan ng taon, kalimutan na natin ang lahat ng mga problema. Pasiubayan na natin sa Panginoon lahat ng mga gusto natin sa buhay, lahat ng mga bigat na pinapasa natin. At i-offer natin kay God ang lahat ng mga magagandang alaala at magagandang nangyayari sa buhay natin. Dahil siya ang tanging maibigay noon. Mga kapatid, welcome sa taong 2025. May the Lord brings all the goodness, good health, and blessings to all of you guys. God bless everyone.